Sa Novaliches, tila payapa ang gabing iyon. Ang malamlam na ilaw mula sa mga poste ay bahagyang nagbibigay liwanag sa ilang motorsiklong dumaraan. Sa gitna ng katahimikan, isang dalagang nagangalang Lina, 19 na taong gulang, ay minamaneho ang kanyang scooter pauwi mula sa review center. Ang mahaba niyang buhok ay isinasayaw ng hanging gabi. Ang kanyang inosenteng mukha ay tila walang kamalay-malay sa panganib na nag-aabang sa kanya. Sa isang madilim na eskinita, dalawang lalaking matipuno ang katawan ang biglang lumitaw mula sa mga anino. Halatang nagmamadali sila, ngunit ang masamang aura ay malinaw na bumabalot sa kanilang mga titig. Ang isa sa kanila ay may hawak na itak, habang ang isa naman ay handa nang agawin ang bag ni Lina. "Hoy, huminto ka dyan," sigaw ng isa sa mga holdaper, garalgal ang boses. Piniga ni Lina ang preno ng kanyang motor. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit ang kanyang likas na pagnanais na mabuhay ay nagtulak sa kanyang isip na kumilos ng mabilis. Tinitigan niya ang dalawang holdaper nang may kahinahunan, subalit ang kanyang mga mata ay nagsimula ng magpakita ng kakaibang kislap. Tila may isang hindi nakikitang enerhiya na pumapalibot sa kanya. Humakbang pasulong ang lalaking matipuno, tinangkang hablutin ang kanyang bag. Ngunit nang malapit nang dumampi ang kanilang mga kamay sa bag, huminga ng malalim si Lina, ipinikit ang kanyang mga mata saglit, at biglang gumawa ng isang kakaibang kilos gamit ang kanyang kamay. Agad na natigilan ang dalawang holdaper. Ang hangin ng gabi ay tila kusa ng gumalaw, nagpalipad ng mga tuyong dahon at alikabok sa kanilang paligid. Nanlaki ang kanilang mga mata, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang isa sa kanila ay napaatras, hindi inaasahan na mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwan sa dalagang inakala nilang mahina. Iminulat ni Lina ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, puno ng aura ng tapang at lakas. Tinitigan niya ang dalawang lalaki na parabang nagbibigay ng isang malinaw na babala, "Huwag ninyong subukan." Ang isa sa mga holdaper na kanina'y puno ng kumpiyansa ay nagsimulang mag-alinlangan. Hindi nila kailanman inakala na makakatagpo sila ng isang taong kayang labanan sila sa isang napakamisteryosong paraan. Ngunit ang kanilang masamang hangarin ay nagtulak sa kanila na sumugod pa rin. Mabilis na sinubukan muling lumapit ng holdaper na may hawak na itak. Ngunit nang malapit na ang kamay nila kay Lina, iginalaw ni Lina ang kanyang kamay na tila iniikot ang hangin, lumilikha ng isang hindi nakikitang puwersa na nagpatumba sa kanila sa lupa. Ang itak ay bumitaw mula sa pagkakahawak ng isa sa mga holdaper. "Diyos ko po," sigaw ng isa sa kanila, takot na takot. Huminga ng malalim si Lina, pinapakalma ang sarili. Ang mga tao sa paligid na nasa malayo ay nagsimula ng lumabas ng kanilang mga bahay, pinapanood ang kakaibang tanawin. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngunit isang bagay ang malinaw, si Lina ay hindi isang ordinaryong dalaga. Walang sinayang na oras, pinatakbo ni Lina ang kanyang motor palayo sa lugar, iniwan ang mga holdaper na nakahandu sa isa kalsada. Kumakabog pa rin ang kanyang dibdib, ngunit alam niyang nakaligtas siya ng gabing iyon dahil sa habol hininga, isang lihim na kaalaman na minana ng kanilang pamilya. Nang gabing iyon, ang dalawang holdaper na nabigong manguha ng motor ni Lina ay naiwang nakahandusay at nananakit ang katawan sa gilid ng kalsada. Tinitigan ng isa ang kanyang kasama, nag-aalab sa galit ang mga mata. "Hindi natin pwedeng hayaan na lang siyang makatakas. Kailangan niyang magbayad," ungol ng holdaper na matipuno habang hawak ang masakit niyang tuhod. Bumalik sila sa kanilang tagpuan sa isang masikip at madilim na looban. Doon, nagtipon sila kasama ang iba pa nilang mga kasamahan. Ang kanilang plano ay nagbago mula sa simpleng pang-hold up tungo sa paghihiganti. Nais nilang ipakita na walang sinuman ang maaaring kumalaban sa kanila, kahit pa isang batang babae. Samantala, nakauwi na si Lina sa kanilang bahay sa Novaliches. Mahigpit na nakasara ang pinto ng kanilang bahay, ngunit hindi mapanatag ang kanyang puso. Bagamat nakaligtas, alam niyang ang kapangyarihan ng habol hininga na kanyang ginamit ay mag-iiwan ng bakas ng enerhiya na maaaring matunton ng mga may masamang hangarin. Ang kanyang ina, si Aling Elena, isang matandang babae na puno ng karunungan, ay napansin ang pagbabago sa kanyang anak. "Lina, anak, iba ang dating mo ngayong gabi," sabi ng kanyang ina na may pag-aalala. Yumuko si Lina. "Inay, kailangan ko pong protektahan ang sarili ko.
Kung hindi, baka hindi na ako nakauwi ng buhay. Kinabukasan, kumalat sa kanilang barangay ang tsismis tungkol sa dalagang tumalo sa mga holdaper. Pinag-usapan ng mga tao ang misteryosong lakas na taglay ni Lina. Ang ilan ay humanga sa kanyang tapang, ngunit mayroon ding mga nakaramdam ng takot. Sa kabilang dako, nagplano ng bagong estratehiya ang dalawang holdaper. Hindi sila maaaring sumugod muli ng basta-basta dahil sa takot sa habol-hininga. Nagpasya silang mangalap ng impormasyon, maghintay ng tamang tiempo, at humanap ng paraan upang pahinain ang dalaga. Kinagabihan, habang si Lina ay nagsasanay ng habol-hininga sa likod bahay nila, nakaramdam siya ng kakaiba, isang pamilyar na panginginig ng madilim na enerhiya. Sinimulan na pala ng mga holdupper ang kanilang pagkilos. Naglagay sila ng mga espiya sa paligid ng kanilang lugar upang subaybayan ang bawat galaw niya. Natigilan si Lina. Ang kanyang instinct na mag-ingat ay muling umiral. Alam niyang ang gabing ito ay hindi lamang isang ordinaryong pagsasanay. Dahan-dahan, inihanda niya ang kanyang sarili sa pagharap sa isang banta na mas mapanganib kaysa dati. Ang mga ilaw sa poste sa paligid ay nagsimulang kumurap-kurap na tila nagbibigay ng babala. Ang hangin ng gabi ay nagdala ng amoy ng tensyon. Tumingin si Lina sa malayo, sa mga bakanting kalsada, at napagtanto na ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Nang gabing iyon, ang Novaliches ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Maging ang huni ng mga kuliglig ay parang nagpipigil. Nakatayo si Lina sa kanilang bakuran. Ang kanyang paghinga ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalas na tumitingin sa kadiliman. Alam niyang may nagmamanman. Sa dulo ng eskinita, 4 na lalaki ang lumitaw. 2 sa kanila ay ang mga holdaper na tinalo niya kahapon. Hindi na lang pagnanakaw ang kanilang sadya. Dumating sila na may dalang paghihiganti at mas maraming armas. Ang kanilang mga motor ay huminto ng walang ingay. Isa sa kanila ay naglabas ng kadenang bakal. Ang isa naman ay may hawak na itak na mas mahaba kaysa sa karaniwan. Mag-isa lang siya. Ngayong gabi, tatapusin natin to, bulong ng isa sa mga holdaper. Huminga ng malalim si Lina. Panginoon ko, sana po ay maging malakas ako, bulong niya. Bigla, marahang sumara ang pinto ng isang kapitbahay. Alam ng mga residente sa paligid na may mangyayari, ngunit walang sinuman ang nangahas lumabas. Sumisilip lamang sila mula sa likod ng kanilang mga bintana, pinapanood ang hindi pangkaraniwang tensyon. Nagsimulang lumapit ang mga holdaper. Tumayo ng tuwid si Lina. Walang bakas ng takot, tanging isang tunay na kahinahunan na puno ng mahiwagang enerhiya. Nang 3 metro na lang ang layo nila, itinaas ni Lina ang kanyang 2 kamay at itinama ang kanyang mga palad sa lupa. Isang malakas na ugong ang narinig at alikabok at hangin ang sumabog sa lahat ng direksyon. Ang mga holdupper ay naitulak paatras ng ilang hakbang, nagulat sa biglaang hagupit ng hindi nakikitang hangin. Ano iyon? Anong klaseng kapangyarihan yan? Sigaw ng isa sa mga lalaki na muntik ng matumba. Nakatayo si Lina na may manipis na pulang aura na umiikot sa kanyang katawan. Hindi ito ang karaniwang habol-hininga. Ito ay isang mas malalim na anyo, isang pamana mula sa kanyang kanununuan na dating kilala bilang tagapagtanggol ng kanilang nayon. Sumugod muli ang pinuno ng mga holdaper, sumisigaw sa galit. Sugurin na natin. Iwinasiwas niya ang kanyang itak. Ngunit bago pa man humangin ang bakal malapit kay Lina, mabilis na iginalaw ng dalaga ang kanyang daliri pakaliwa. Ang itak ay kusa ng lumihis, tumama sa pader at nagpakislap ng maliliit na apoy. Ang holdupper ay tumalsik paatras na parang hinila ng isang kakaibang puwersa. Ang 3 iba pang holdupper ay nataranta, ngunit desperadong sumugod ng sabay-sabay. Umikot si Lina, ang kanyang 2 kamay ay tila humahati sa hangin. Mula sa kanyang mga galaw, isang matalas na hangin ang humagupit na nagpakalat sa mga holdaper. Ang kanilang mga damit ay napunit dahil sa presyon ng hangin, ngunit ang katawan ni Lina ay lalong naging matatag. Isa sa mga kapitbahay na sumisilip ay bumulong sa takot. Totoong habol-hininga nga yan. Sus Mariosep. May agimat ang batang yan. Samantala, naramdaman ni Lina na bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Ang habol-hininga ay hindi isang kapangyarihan na maaaring gamitin ng basta-basta.
Habang lalo niya itong ginagamit, mas malaki ang panganib na maubos ang kanyang sariling lakas buhay. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mula sa likod ng kadiliman, isang lalaking mas malaki sa kanilang lahat ang lumitaw. Ang tunay na pinuno ng mga holdupper. May dala siyang isang sumpak, isang desabog na baril. Tapos na. Hanggang dyan na lang yan. Hindi obra ang kapangyarihan mo rito, sabi nito na may mapanuyang ngiti. Napalunok si Lina. Hindi pa siya nakakaharap ng baril kailanman. Itinutok ng lalaki ang sumpak sa kanya. Tila huminto ang oras. Ipinikit ni Lina ang kanyang mga mata. Ang pulang enerhiya ng habol hininga sa kanyang katawan ay nagsimulang magbago ng kulay. Mula sa pula, naging itim na itim ito. Isang tanda na binubuksan niya ang pinakamalalim na antas ng kaalaman, isang bagay na ipinagbawal mismo ng kanyang ina na gamitin. Nang sa wakas ay pumutok ang baril, bang. Iginalaw ni Lina ang kanyang kamay na kasimbilis ng kidlat at isang hindi nakikitang bagay ang bumalot sa kanyang katawan na parang kalasag. Ang bala ay huminto sa ere, nanatili roon ng ilang sandali at pagkatapos ay bumagsak sa lupa ng walang ingay. Nanlaki ang mga mata ng mga holdupper. Hindi iyon tao. Iminulat ni Lina ang kanyang mga mata. Ang kanyang titig ngayon ay matalim at madilim. Ito ang huling babala, sabi niya, nanginginig ang kanyang mga labi. Umalis na kayo bago ako mawala ng kontrol. Ngunit ang paghihiganti ay nagbingi-bingihan sa mga holdupper. Muli silang sumugod ng sabay-sabay. Alam ni Lina na hindi na niya maiiwasan ang huling sagupaan, at ang gabi sa Novaliches ay naging isang arena ng isang supernatural na labanan na hindi kailanman inakala ng sinuman. Ang hangin ng gabi sa Novaliches ay lalong bumigat. Tila nagpipigil ng hininga ang paligid habang nakatayo si Lina sa gitna ng kalsada. Ang kanyang katawan ay nababalot ng makapal na itim na aura ng habol hininga. Ang madilim na panig ng kaalaman ay nagising na. Ang kapangyarihang ginagamit lamang sa mga sitwasyong wala ng ibang paraan. Muling sumugod ang apat na holdupper. Bagamat ang kanilang mga mukha ay nagpapakita na ng takot, ang kanilang galit at amor proprio ay nagtulak sa kanila na magpatuloy. Dahan-dahang itinaas ni Lina ang kanyang kaliwang kamay. Ang hangin sa paligid niya ay agad na umikot ng mabilis, bumuo ng isang maliit na ipu-ipo na parang bulong ng mga kaluluwa. Ang unang holdupper ay tumakbo habang hawak ang kadena. Ngunit bago pa man maiwas-iwas ang kadena, ang kanyang katawan ay huminto sa ere na para bang pinipigilan ng isang hindi nakikitang puwersa. Pagkatapos, tumalsik siya sa isang tumpok ng kahoy sa gilid ng eskinita. Sinubukan namang managa ng pangalawang holdupper gamit ang itak. Pinihit ni Lina ang kanyang kanang kamay at ang itak ay biglang bumaluktot, tumalsik mula sa pagkakahawak at bumagsak sa kanal na may umalingaw-ngaw na tunog ng metal. Ang kanilang pinuno na may dalang baril ay nagsimula ng manginig. Hindi yan tao. Nagkamali tayo ng kinalaban. Ngunit ang malaking lalaki na namumuno sa grupo ay tumangging matalo. Inilabas niya ang isa pang sumpak na nakatago sa kanyang sinturon, mas malaki at mas malakas. Ngunit habang itinataas niya ang kanyang armas, tinitigan siya ni Lina ng mga matang sabay na nagliliwanag sa dalawang kulay, itim at pula. Isang tanda na ang habol hininga ay ganap ng sumanib sa kanyang katawan. Tama na, mahinang sabi ni Lina. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Boom! Isang enerhiya ang sumabog mula sa lupa, tumalbog sa lahat ng direksyon. Ang mga holdupper ay isa-isang natumba, umuungo sa sakit. Ang kanilang pinuno ay naitulak paatras hanggang sa mapaupo. Ang kanyang baril ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong papunta sa paanan ni Lina. Lumapit si Lina. Ang pinuno ay gumapang paatras sa takot. Patawad, patawad, miss. Hindi ko alam na may ganyan kang kapangyarihan. Tumayo si Lina sa kanyang harapan. Ang itim na aura ng habol hininga ay umiikot pa rin, ngunit unti-unti nang humuhupa. Huminga siya ng malalim, sinusubukang kontrolin ang enerhiya na halos makawala. Sinabi ko nang umalis na kayo, sabi niya sa matigas na tono. Pero pinili ninyo ang landas na ito. Itinaas niya muli ang kanyang kamay, ngunit hindi na para umatake. Itinukod niya ang kanyang palad sa lupa at hinayaang mawala ang itim na enerhiya sa lupa, dahan-dahang kumakalma.
Ang itim na kulay ay naging pula at pagkatapos ay tuluyan ng naglaho. Sakto sa sandaling iyon, umalinggaw ang sirena ng pulis mula sa malayo. Nagtipon na ang mga residente sa dulo ng eskinita, hindi nangangahas lumapit. Nakatingin lamang sila kay Lina, pinaghalong pagkamangha, paghanga at takot. Ang ilan ay paulit-ulit na nagdarasal. Tumakbo palabas ng bahay ang kanyang ina. Balisa ang mukha nito. Lina, anak, ayos ka lang ba? Ngumiti ng bahagya si Lina, kahit na nanginginig ang kanyang katawan dahil sa enerhiyang ginamit niya. Inay, kailangan ko pong maging malakas. Para wala nang mabiktima pa. Dumating ang ilang pulis at agad na pinusasan ang mga holdeper na nakahandusay pa rin. Hindi na sila nanlaban. Namumutla ang kanilang mga mukha na parang nakakita ng multo. Ang hepe ng pulisya na dumating ng gabing iyon ay tinitigan si Lina na may pagtataka. Paano mo nagawa ang lahat ng ito? Yumuko lang si Lina. Ang mahalaga po, tumigil na sila. Tumango ang hepe, ayaw nang palakihin ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag ng lohikal. Nagsimulang lumapit ang mga tao. Ang ilan ay nagpasalamat, ang iba ay nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Ngunit ang pinakamahalaga, nanatiling mapagkumbaba si Lina at hindi kailanman ipinagyabang ang kapangyarihang taglay niya. Sa bahay, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina. Ang habol hininga ay hindi para ipagyabang. Ito ay para sa kabutihan, hindi para humanap ng kaaway. Tumango si Lina. Alam ko po, Nay. Ginamit ko lang po ngayong gabi dahil wala na po akong ibang pagpipilian. Nagtapos ang gabing iyon ng payapa. Bagamat hindi na malilimutan ng eskinita sa Novaliches ang mga nangyari, bumalik si Lina sa kanyang normal na pamumuhay. Ngunit ngayon, kilala na siya bilang isang matapang na dalaga na hindi hinahayaang magwagi ang kasamaan. At sa likod ng kanyang katahimikan, alam niya ang isang bagay. Ang habol hininga ay hindi lamang isang kaalaman, ito ay isang pananagutan. At ipinangako niya sa kanyang sarili na